Kumusta po kayo, mga minamahal kong tagapakinig ng Kilig at Luha? Sana ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa inyo. Ako po si Clara at muli tayong maglalakbay sa isang kwentong puso kung saan ang bawat patak ng luha at bawat ngiti ay mayroong malalim na ibig sabihin. Kung minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi sa labas, kundi sa loob natin. Paano kung ang ating takot ang magiging pinakamalaking kalaban at ang ating katahimikan ang magiging pinakamalaking hadlang sa paghahanap ng pag-ibig at katarungan? Ngayong araw, sasamahan natin ang isang dalagang hinamon ng tadhana upang hanapin ang kanyang boses at tunay na halaga. Magnanakaw, manloloko, ginagamit mo lang ang mga tao para sa sarili mong ambisyon. Naglaho ang mundo ni Marina sa isang iglap. Ang malakas na boses ni Bea Ramirez na nagmumula sa mesa ng kapitan sa gitna ng barangay hall ay parang sampal na dumapo sa kanyang mukha. Naramdaman ni Marina ang lahat ng mata, mula sa mga kapitbahay, sa mga kaklase, sa mga taong akala niya ay kilala siya na nakatingin sa kanya. Ang mga bulungan na dati parang mahinang hangin, ngayon ay humampas na parang bagyo. Narinig niya ang mga salitang ginamit, nagsinungaling, kinuha ang pera. Narinig niya ang mga akusasyon tungkol sa scholarship na di umano'y pandaraya, sa mga donasyon sa library na di umano'y nawawala. At ang lahat ng yon ay itinuro sa kanya. Marina, na buong buhay ay inakalang ang pagiging tahimik at matalino ay kanyang kalasag, ay biglang naramdaman na nagkahiwa-hiwalay ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pumikit siya nang mariin. Pilit na inaalala ang mainit na yakap ng kanyang inay, si Aling Lydia, bago ito lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Ang inay na nagsabi, "Marina, basta alam mong tama ang ginagawa mo, huwag kang matakot." Pero ngayon, sa gitna ng mga paratang, pakiramdam niya ay may bumibiyak sa kanyang dibdib. Ang bracelet na bigay ng kanyang inay, isang simpleng beads na pilit niyang isinusuot, ay humigpit sa kanyang pulso. Parang tanikala. Hindi pa natatapos ang lahat. May tumunog. Isang tawag. "Ma'am Marina, nasa ospital po ang inay ninyo. May aksidente po. Kailangan daw po ng emergency operation. Agad-agad." Nanlambot ang mga tuhod ni Marina. Ang mga akusasyon ni Bea ay nawala sa kanyang isipan, napalitan ng larawan ng inay na nakahandusay. Operation? Pera? Paano? Naguguluhan siya, nanginginig. Nakatingin pa rin sa kanya ang lahat, ngunit ngayon ay may halong awa. O baka katuwaan? Hindi niya alam. Hindi niya maintindihan. Niyugyug siya ng katotohanan. Nawawala na ang lahat. Ang kanyang karangalan, ang kanyang scholarship, at ngayon, ang kanyang inay. "Marina!" Narinig niya ang boses. Boses ni Ili. Nakita niya ang figura nito, papalapit. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit hindi niya kaya. Hindi niya kayang harapin ang sinuman ngayon. Lalo na ang taong, dahil sa kanya, ay baka madamay din. Ayaw niya itong mahila sa kanyang kalaban. Tumakbo si Marina. Tumakbo siya palabas ng barangay hall, sa gitna ng malakas na ulan na biglang bumuhos. Naramdaman niya ang malamig na patak sa kanyang balat, kasabay ng mainit na luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang buong paligid ay lumabo. Ang kanyang puso ay kumikirot. Walang tigil na tumunog ang kanyang cellphone sa bulsa. Alam niyang si Eli iyon. Ngunit paano? Paano niya sasagutin? Paano siya magpapaliwanag? Saan ako magsisimula? Bulong niya sa kawalan habang lalong lumalakas ang ulan. Hindi na alam ni Marina kung gaano katagal siyang tumakbo. Ang lamig ng ulan ay unti-unting kumakain sa kanyang katawan. Ngunit mas malamig pa roon ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Huminto siya sa ilalim ng isang lumang puno. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pag-agos, sumasama sa patak ng ulan.
Hindi na niya marinig ang tunog ng cellphone. Siguro'y naubusan na ng baterya. Marina, nagulat siya nang marinig muli ang boses ni Eli. Lumingon siya at doon niya nakita ang lalaking may dalang payong. Tumatakbo papalapit sa kanya. Ang payong ay hindi ganoon kalaki, ngunit sapat na para silungan silang dalawa. Hindi nagsalita si Eli. Tahimik lang itong lumapit at itinaas ang payong para takpan siya mula sa bumubuhos na ulan. Pakiramdam ni Marina, sa loob ng payong na yon, mayroong isang maliit na espasyo ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Pero hindi niya kayang salubungin ang kabaitan. "Umuwi ka na, Ellie." Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Huwag kang madamay sa gulo ko." "Anong gulo?" Malumanay na tanong ni Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Hindi gulo ang pagtulong, Marina. Halika, basang-basa ka na. Magkasakit ka pa." Hindi siya hinila ni Eli. Hindi siya pinilit. Hinintay lang siya nito. Sa isang tahimik na paraan, iyon ang mas nagpahirap kay Marina. Ang kabaitan niya. Sa huli, wala na siyang lakas para tumanggi. Sumama siya kay Eli pabalik sa Ellie's Lutong Bahay, ang maliit na karinderya na nagbibigay buhay sa baybayin. Pagdating nila, sinalubong sila ni Aling Nena, ang tiyahin ni Eli. Nakita ni Aling Nena ang nanlulumong anyo ni Marina at ang basang-basa nitong damit. Nag-aalala ang matanda. Tinitigan niya si Marina, may halong pagtataka at konting pagdududa sa kanyang mga mata, marahil dahil sa mga narinig na bulungan sa barangay. Ngunit nang makita niya ang labis na kalungkutan sa mukha ni Marina, ang pagdududa ay napalitan ng awa. "Hala, iha, bakit ka ganyan?" tanong ni Aling Nena at agad nitong hinila si Marina papasok. "Ellie, bigyan mo ng tuyong damit at mainit na tubig ang Marina. Ako na ang bahala rito." Sa loob ng karinderya, habang nagpapalit ng tuyong damit na hiniram kay Aling Nena, pakiramdam ni Marina ay bahagyang gumaan ang kanyang dibdib. Ang init ng mainit na kape na ibinigay ni Eli ay dumaloy sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng kakaunting ginhawa. Doon, sa tahimik na sulok ng karinderya, kasama si Eli at Aling Nena, dahan-dahan niyang ikinuwento ang lahat. Mula sa mga akusasyon ni Bea hanggang sa tawag tungkol sa kanyang inay. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit bawat salita ay puno ng sakit. "Kailangan ng inay ko ng operation, Eli. Pero, paano? Mawawalan ako ng scholarship dahil sa mga kasinungalingan nila. Wala na akong pera." Napahagulgol siya. Ang kanyang pinakamalaking takot, ang mawalan ng lahat, ay nangyayari na. Umupo si Eli sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay magaspang, amoy pagkain, ngunit ang init nito ay nakakapagpakalma. "Huwag kang mag-alala, Marina. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka nag-iisa." Tumingin siya kay Eli. Ang kanyang mga mata ay lumuluha pa rin. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin ang alok ng tulong. Ngunit ang pagiging mapag-isa ang kanyang nakasanayan at ang pagtanggap ng tulong ay parang pagtanggap ng isang malaking utang na loob na hindi niya mababayaran. Kinagabihan, habang inaayos ni Eli ang mga upuan at mesa, narinig niya si Aling Nena na nagdadasal sa kusina. Paglabas ng tiyahin, lumapit si Eli. Naitotoo kaya ang sinasabi ni Marina? Ang mga bulungan sa barangay. Malalim ang buntong hininga ni Aling Nena. "Ellie, bata pa lang yan. Alam ko na ang ugali niyan. Tahimik pero masipag. Ang mga Ramirez, lalo na ang Bea na yan. Mayabang. Hayaan mo. Ang totoo, lalabas din. Ang mahalaga, huwag nating pababayaan ng bata." Ngunit sa kabila ng mga salita ni Aling Nena, may bahid pa rin ng pag-aalala sa boses ni Eli. Marina, isang babaeng puno ng gulo, pero sa di maintindihang paraan ay nakakuha na ng espasyo sa kanyang puso. Nakatayo si Marina sa labas ng karinderya,
nakatingin sa dagat. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, parang mga problema na walang tigil sa pagdagsa sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang init ng mga mata ni Eli na nakatingin sa kanya mula sa loob ng karinderya. Alam niyang gusto siyang tulungan. Ngunit ang bigat ng lahat ay napakalaki at ang bawat kabaitan ay parang dagdag na bato sa kanyang bagahe. Masarap sanang tanggapin ang tulong niya. Pero mayroon siyang utang na loob sa kanyang inay at hindi niya nais madagdagan pa ito. Kinabukasan, ang amoy ng sinangag at kape sa karinderya ni Eli ang gumising kay Marina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nag-iisa sa umaga. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, mas matindi pa kaysa dati. Marina, hindi tayo pwedeng maupo lang dito, sabi ni Eli habang naglalagay ng isang platong may itlog at kanin sa harap niya. Kailangan nating kumilos. Si Aling Nena, na nagtitimpla ng kape, ay sumang-ayon. Tama si Eli. Ang unang tanong, sino ba talaga yang si Bea Ramirez? Bakit niya ito ginagawa sa'yo? Doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. Naalala ni Aling Nena na madalas ngang kumain sa karinderya si Bea kasama ang mga kaibigan nito. Anak daw iyon ng isang konsehal sa kabilang bayan. Isang pamilyang may kaya at kilala sa politika. At napapansin ko, dagdag ni Aling Nena habang nakatingin kay Eli, iba ang tingin ng batang yan sa'yo, pamangkin. Parang may gusto. Biglang nag-init ang mukha ni Eli. Tia Nena naman. Ngunit para kay Marina, ang sinabi ni Aling Nena ay parang isang piraso ng puzzle na biglang lumapat. Jealousy? Posible kaya? Nagpaalam si Eli na may tatawagan lang. Kinausap niya si Marco, isang kaibigan na part-time na nagtatrabaho sa library ng universidad. Sa una, ayaw magsalita ni Marco, takot sa pamilya Ramirez. Ngunit nang ipaliwanag ni Eli ang sitwasyon ni Marina, bumigay din ito. Pre, matagal nang mainit ang dugo ni Bea kay Marina, sabi ni Marco sa kabilang linya. Lalo na nung natalo siya ni Marina sa isang scholarship competition last semester. Mula noon, lagi na siyang nagtatanong-tanong tungkol kay Marina. Parang naghahanap ng butas. Nang ibalita ni Eli ang nalaman, lalong naging malinaw ang lahat kay Marina. Hindi ito simpleng inggit. Ito ay isang planadong pag-atake. Samantala, tumawag si Marina sa ospital para kumustahin ang kanyang inay. Nakalusot ang tawag sa nurse's station. Habang hinihintay na makausap ang doktor, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap sa background. Kawawa naman yung pasyente sa room 204, si Aling Lydia. Kailangan na ng tulong pinansyal, pero paano? May nagtago daw ng medical records niya. Hindi maproseso ang request for assistance. Naku, mahirap yan, sagot ng isa. Baka may kinalaman sa politika. Delikado. Nanlamig si Marina, ang kanyang inay. Biktima rin ng kanilang kasamaan. Hindi na niya kinaya. Ibinaling niya ang atensyon kay Eli. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Eli, kailangan nating pumunta sa library. Ngayon na. Bago sila umalis, may kinuha si Marina sa kanyang bag. Isang maliit na notebook. Inabot niya ito kay Eli. Sa loob, nakasulat ng maayos at detalyado ang lahat ng petsa, oras at pangyayari na may kinalaman sa mga akusasyon laban sa kanya. Ang kanyang logical na pag-iisip na dati ginagamit lang niya sa pag-aaral, ngayon ay naging sandata niya. Sinulat ko na lahat, mahinang sabi ni Marina. Ang boses ay nanginginig pa rin, ngunit may laman na. Baka makatulong. Ngumiti si Eli. Sa simpleng notebook na yon, nakita niya ang tunay na Marina, hindi ang biktimang walang laban, kundi ang isang matalinong babae na handa ng lumaban. Ngunit pagdating nila sa library ng universidad, isang malaking pagkadismaya ang sumalubong sa kanila. Ang mga salaming pinto ay may nakakabit na malaking dilaw na tape.
Sa gitna, isang puting papel na may malalaking letra, temporarily closed for internal audit. Napatigil sila. Audit? Bakit ngayon pa? Ito ay masyadong malaking koinsidensya. Habang nakatayo sila roon, tuliro at hindi alam ang gagawin, may napansin si Marina sa kabilang kalye. Isang itim na kotse ang nakaparada. Sa loob, isang lalaking nakabarong ang nakatingin sa kanila. Nang magtama ang kanilang mga mata, mabilis itong umiwas ng tingin at pinaandar ang sasakyan paalis. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa puso ni Marina. Hindi lang ito basta-basta, may nagmamanman sa kanila. Ang pagsara ng library ay isang malinaw na mensahe. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay gawa ni Bea. Walang duda. Sinusubukan nilang burahin ang lahat ng ebidensya, sabi ni Eli habang nakatingin sa nakasara na pinto ng library. Ang kanyang boses ay may halong galit at pagkadismaya. Naramdaman ni Marina ang pagtaas ng kaba sa kanyang dibdib. Ngayon, mas mahirap pa ang kanilang laban. Nagtangka silang maghanap ng ibang paraan. Sinubukan nilang lapitan ng ilang staff ng library, ang mga dating kasamahan ni Mang Tonyo, o kahit sino mang kakilala na posibleng may alam. Ngunit bawat isa sa kanila ay umiling, nagbigay ng palusot, o simpleng umiwas. Ang takot sa pangalan ng Ramirez ay mas malakas pa sa anumang kagustuhang tumulong. Ang hiya na idudulot ng pakikisangkot sa isang away politika ay sapat ng dahilan para manahimik sila. Isang hapon, habang naglalakad si Marina, pabalik mula sa isang klase, may humarang sa kanya. Si Bea Ramirez. Nakatayo ito sa gitna ng daan. Ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kanyang nangiti ay nakakainsulto. Marina, simula ni Bea. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pagbabanta. Magandang pagkakataon to na makapag-usap tayo. Alam kong desperado ka na. Ang inay mo sa ospital, ang scholarship mo sa bingit ng pagkawala, at ang reputasyon mo, basag na. Kinagat ni Marina ang kanyang labi. Pilit niyang pinanatiling kalmado ang kanyang mukha. Kahit na sa loob niya ay gustong-gusto niyang magwala. Ano ang gusto mo? Tanong ni Marina. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Lumapit si Bea. Ang kanyang boses ay mas bumaba. Parang nagsasabi ng isang lihim. Makipag-ayos tayo. I-drop mo ang lahat ng pinagagawa mo. Kalimutan mo na ang Eli na yan. At kalimutan mo na ang mga investigasyon mo. Kung gagawin mo yan, ako na ang bahala sa inay mo. Bibigyan kita ng tulong pinansyal para sa operation at sisiguraduhin kong hindi ka tuluyang mawawala ng scholarship. Hindi ka pa naman sigurado sa mga ebidensya mo, di ba? Sa tingin mo ba, may maniniwala sa isang mahirap na estudyante laban sa pamilya namin? Natahimik si Marina. Ang alok ni Bea ay nakakapanokso. Isang pagpipilian sa gitna ng desperasyon. Ang inay niya, ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga kasinungalingan at ang paghamak ni Bea, may nagtutulak sa kanyang loob na lumaban. Hindi, maring sagot ni Marina. Ang boses ay nanginginig ngunit may bigat. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Bea. Kahit na naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang bag. Hindi ko ipagpapalit ang katotohanan at hindi ko ibebenta ang inay ko sa inyo. Nagbago ang ekspresyon ni Bea. Ang tamis sa kanyang boses ay nawala. Napalitan ng galit. Huwag kang magpakabayani, Marina. Hindi ka mananalo. Kung ayaw mong makipag-ayos, siguraduhin mong handa ka sa mga susunod na mangyayari. You will lose everything. Ang ili mo, madadamay din. Biglang may humawak sa braso ni Marina. Si Eli. Napanood pala niya ang lahat mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nakatingin ng matalim kay Bea. Umalis ka na, Bea. Sabi ni Eli. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may awtoridad. Huwag mo nang gambalain si Marina. Ngumisi si Bea, isang nangisi ng paghamak. Oh, narito na pala ang knight in shining armor. Tingnan natin
kung gaano katagal mo kayang protektahan ang babaeng yan. Pagkatapos ay lumakad na ito palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Marina. Ang mga salita ni Bea ay umuugong pa rin sa kanyang isipan. You will lose everything. Tama kaya si Bea? Sobra na ba ang kanyang ipinaglalaban? Habang nakaupo siya sa isang sulok ng karinderya, ang kanyang mga iniisip ay biglang naputol nang may maglagay ng sobre sa mesa niya. Walang pangalan, walang stamp. Anonymous. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may ilang litrato. Mga stolen shots nila ni Eli. Naglalakad sa tabing dagat, nakaupo sa karinderya, magkasamang naghahanap ng ebidensya. Kasama ng mga litrato, isang maliit na papel na may nakasulat sa pulang tinta. Bumitaw ka na kung ayaw mong masira ang lahat. Nanlamig si Marina. Hindi lang ito banta sa kanya. Ito ay banta sa lahat ng mahalaga sa kanya, lalo na kay Eli. Nakalagay pa rin sa mesa ang mga litrato at ang pulang babala. Bumitaw ka na kung ayaw mong masira ang lahat. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Marina na bumalik ang kanyang dating takot. Ang takot na madamay ang mga mahalaga sa kanya, lalo na si Eli. Gusto niyang sumuko. Gusto niyang itago ang sarili sa isang sulok at hayaan na lang na lamunin siya ng problema. Ngunit nang makita niya ang pag-aalala sa mukha ni Eli habang nakatingin sa mga litrato, may nag-alab sa kanyang kalooban. Hindi na siya pwedeng maging tahimik. Hindi na siya pwedeng basta na lang sumuko. Hindi na para sa sarili niya lang ito. Para na ito sa kanyang inay at para na rin kay Eli. Hindi. Mariing sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Hindi ako susuko. Tumingin si Eli sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa paghanga. Ano ang plano mo? Hindi natin sila pwedeng kalabanin ng harapan kung wala tayong ebidensya. Paliwanag ni Marina. Bumalik ang kanyang logical na isip. Pero may mga tao na sigurado akong ayaw din sa kanila. Ang mga maliliit na tao na inapiri ni Bea. Unang pinuntahan ni Marina ang dating propesor niya sa universidad, si Professor Reyes. Isang matanda at respetadong guro na kilala sa kanyang integridad. Ipinaliwanag ni Marina ang sitwasyon, ang pagkadismaya niya sa hindi patas na laban. Tahimik na nakinig si Professor Reyes. Marina, sabi ng propesor, hindi ako pwedeng kumilos ng direkta. Alam mo naman ang kapangyarihan ng mga Ramirez, pero tandaan mo, ang liwanag ay laging nakakahanap ng daan. Hanapin mo ang mga butil ng liwanag, ang mga taong nasaktan, ang mga taong nakakita ng katotohanan pero natatakot magsalita. Sila ang susi mo. Samantala, abala rin si Eli at Aling Nena sa paghahanap. Nagtatanong sila sa mga kapitbahay at mga maliliit na negosyante sa palengke hanggang sa isang hapon sa isang karinderya sa kabilang kanto. Nakita ni Eli si Mang Tonyo, ang dating librarian. Nakita nila itong umiinom ng kape. Ang mga mata ay malungkot. Naalala ni Eli na si Mang Tonyo ay bigla na lang ding natanggal sa trabaho sa library. Kasabay ng internal audit, nilapitan nila si Mang Tonyo. Sa simula, ayaw nitong magsalita. Kitang-kita ang takot sa kanyang muka. Naku, Eli, Aling Nena, wag na kayong makialam. Delikado ang mga Ramirez. Ngunit hindi sumuko si Eli. Sinabi niya ang lahat ng nangyari kay Marina, ang mga akusasyon at ang sitwasyon ng inay ni Marina. Binanggit din niya kung paano nagsisimula na ring madamay ang kanyang karinderya. Nang marinig ni Mang Tonyo ang kwento tungkol sa inay ni Marina, may nagbago sa kanyang mga mata. Sa gitna ng takot, may lumabas na pag-unawa at simpatiya. Naalala niya siguro ang sarili niya, isang maliit na tao na basta na lang tinanggal sa trabaho. Hindi niya man lang naipagtanggol ang kanyang sarili. Kawawa naman ang inay mo. Bulong ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay naguguluhan. Tinitigan niya si Marina
Ang kanyang mukha ay puno ng awa. Sa tingin ni Mang Tonyo, nakita niya ang sarili. Isang tao na inapi at pinagkaitan ng katarungan. May alam ako, sabi niya, halos hindi marinig. Pero kailangan ninyong maging maingat. Malaki ang kalaban. Kasabay nito, may kakaibang nangyari kay Marina. Habang bumibili ng gamot para sa inay niya sa botika, nakasalubong niya ang isang dating kaklase sa high school, si Aika, na ngayon ay nagtatrabaho na sa hospital bilang staff. Nagulat sila pareho. Nagkwentuhan sila at doon, nabanggit ni Marina ang problema sa medical records ng kanyang inay. Ah, oo. Naalala ko nga yan, sabi ni Aika. May nagbigay sa akin ng instruction na itago muna ang ilang papeles ng inay mo. Sabi nila, huwag munang ilabas. May pangalan pa ngang binanggit. Parang Bea daw. Hindi ko na lang masyadong pinansin noon. Akala ko normal lang. Hindi makapaniwala si Marina. Pati ang pagpapagamot ng inay niya, pinakialaman ni Bea. Ang lahat ay nakakabit. Ang inggit, ang pagnanais na manalo sa lahat ng paraan, pati na ang paggamit ng kapangyarihan para magpahirap ng kapwa. Nang gabing iyon, magkakasama sina Marina, Ellie at Aling Nena sa karinderya. Bawat isa ay may hawak na bagong impormasyon. Ang mga butilang liwanag ay nagsisimula ng magkaisa. Ang dami na nating alam, sabi ni Eli habang nakatitig sa mga nakalatag na papel. Pero paano natin ito gagamitin? Bumuntong hininga si Marina. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Something concrete. Tumayo si Mang Tonyo, na tahimik lang na nakikinig sa isang sulok. Lumapit siya kay Eli. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Inilabas niya ang isang luma at medyo may kalawang na USB drive mula sa kanyang bulsa. Ito, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ito ang lahat ng katotohanan. Lahat ng ginawa nilang kalokohan. Sa library. Sa scholarship. Nirecord ko ang lahat, nilagay ko rito. Akala ko mawawala na. Pero sigurado akong nandyan pa rin ang mga files. Hinawakan ni Eli ang USB. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at pag-asa. Ngunit biglang humigpit ang hawak ni Mang Tonyo sa braso niya. Pero Eli, Marina, mag-ingat kayo. Babala ni Mang Tonyo. Ang kanyang muka ay seryoso. Malaki ang kalaban. Hindi kayo basta-basta hahayaan ng mga Ramirez. Kapag lumabas to, hindi na lang kayo ang malalagay sa panganib. Nasa gitna sila ng karinderya ni Eli, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa maliit na USB drive sa kamay ni Eli. Ito ang lahat ng katotohanan. Ayon kay Mang Tonyo, ang susi sa kanilang laban. Ngunit kasama ng pag-asa ay ang matinding babala. Malaki ang kalaban. Kailangan nating tingnan to, sabi ni Eli. Ang kanyang boses ay seryoso. Dali-dali niyang isinaksak ang USB sa lumang laptop ni Aling Nena. Dahan-dahan itong nag-load. Nang bumukas ang mga folder, halos mapahinto ang kanilang paghinga. Hindi lang basta-bastang files ang laman ng USB. Naroon ang mga pekeng invoices ng mga donasyon sa library na nagpapakita kung paano inilipat ang pondo sa isang account na nakapangalan sa isang dummy corporation na konektado sa pamilya Ramirez. May mga screenshot din ng email exchanges na nagpapakita ng utos ni Bea na baguhin ang mga grades at record ng ilang estudyante. Kabilang ang pagmamanipula sa result ng scholarship exam kung saan tinalo ni Marina si Bea. Ngunit ang pinakamasakit para kay Marina ay ang mga recorded calls at messages na nagpapakita kung paano sinubukang harangan ni Bea ang release ng medical records ng kanyang inay na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang boses ni Bea ay naroon, malinaw at puno ng paghamak. Hindi ko akalaing ganoon siya kasama, bulong ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang mga luha ay nagbabanta ng umagos, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Hindi na ngayon ang panahon para umiyak. Panahon na para lumaban. Hinawakan ni Eli ang kamay ni Marina. Masakit, alam ko. Pero may laban tayo ngayon.
Hindi ka na nag-iisa. Tama si Eli, iha, sabi ni Aling Nena na lumapit sa kanila. Ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo at ngayon, hawak mo na. Ramdam ni Marina ang init ng kamay ni Eli at ang suporta ni Aling Nena. Sa gitna ng lahat ng sakit at galit, mayroong kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Ang mga ebidensya na ito ay hindi lang papel at files. Ito ang kanyang boses. Ito ang katarungan na matagal niyang hinahanap. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Marina. Ang kanyang boses ay mas matatag na. May scheduled na barangay meeting bukas ng hapon. Sabi ni Eli, gaya ng sinabi ko sa'yo, sinubukan kong ipaalam sa kapitan ang nangyari. Pero nag-aalangan din sila. Siguro dahil sa pressure mula sa mga Ramirez. Pero kung may matibay tayong ebidensya, naputol ang usapan nila nang biglang pumasok si Mang Tonyo sa karinderya. Ang muka ay balisa. Eli, Marina, may narinig ako. Sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang paghinga ay mabigat. Balak ng mga Ramirez na gamitin ang meeting bukas para lalong sirain ang pangalan mo, Marina. Sasabihin nila na ikaw ang nag-imbento ng lahat ng kwento para lang makakuha ng simpatiya at masira ang pangalan nila. At mayroon daw silang witness na magpapatunay na nagsisinungaling ka. Nagkatinginan sina Marina at Eli. Ito ang huling pagtatangka ng mga Ramirez na baliktarin ang sitwasyon. Isang huling atake bago pa man mailabas ang tunay na ebidensya. Hindi nila tayo pwedeng unahan, sabi ni Marina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Kailangan nating lumaban. Sa harap ng lahat. Umabot si Eli sa kanyang cellphone at tinawagan ang kapitan. Kapitan, tungkol po sa meeting bukas. Mayroon po akong importanteng sasabihin. Kami po ni Marina, may ebidensya po kami na magpapatunay sa katotohanan. Kailangan po ninyong pakinggan kami. Hindi gaanong malinaw ang sagot ng kapitan, tila nag-aalangan pa rin. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang tawag, narinig nila ang tinig ng kapitan. Sige Eli, kung meron kayong patunay, magsalita kayo bukas, pero siguraduhin ninyong totoo ang lahat ng sinasabi ninyo. May nag-file din kasi ng reklamo laban kay Marina. Kasong pangalan at karangalan. Bukas na natin yan pag-uusapan. Parang isang malamig na tubig ang bumuhos sa kanila. Kasong pangalan at karangalan. Ito ang huling baraha ng mga Ramirez. Ang pag-aakusa kay Marina ng libelo. Ngunit para kay Marina, hindi na ito isang banta. Ito ay isang paanyaya sa labanan. Sa wakas, pagkakataon niya ng ipaglaban ng kanyang sarili. Hindi na siya magtatago sa likod ng takot at katahimikan. Mabigat ang bawat hakbang ni Marina patungo sa barangay hall. Ang dating tahimik na lugar ay puno ng tao. Mga kapitbahay, mga kaklase, mga mukhang pamilyar na dati bumubulong, ngayon ay nakatingin sa kanya ng direkta. Kasama niya si Eli at Aling Nena na nagbibigay lakas sa bawat hakbang niya. Hawak ni Eli ang laptop ni Aling Nena. Ang USB ay nakasaksak na. Sa loob ng bulwagan, umupo si Marina sa upuan na nakalaan para sa kanya sa tapat mismo ng mesa ng kapitan. Sa kanyang kaliwa, nakaupo si Bea Ramirez. Hindi na ang dating maangas na Bea. Ang kanyang muka ay halatang balisa, ngunit pilit pa ring pinapakita ang pagiging superior. Sa tabi niya, ang ama nito, si Councilor Ramirez, isang lalaking may edad na, may balbas na inayos ng maigi at may air ng autoridad na tila walang sinuman ang pwedeng humamon. Nag-umpisa ang pagpupulong. Matapos ang ilang formalidad, ibinigay ng kapitan ang sahig kay Councilor Ramirez. Mga kababayan, simula ni Councilor Ramirez, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Narito tayo ngayon upang linawin ang ilang issue na nagdulot ng gulo sa ating komunidad. Mayroong mga maling impormasyon na kumalat na gawa-gawa lamang ng ilang individual upang sirain ang pangalan ng aking anak, si Bea, at ang aming pamilya. Doon nagsimula ang kanyang pag-atake.
Ibinato niya ang mga paratang laban kay Marina na nag-imbento ng kwento na naghahanap ng atensyon na inggit sa kanyang anak. Ang batang ito, sabi ni Councilor Ramirez habang itinuturo si Marina, ay isang delikadong tao na handang manira ng kapwa para sa kanyang sariling interes. Napakuyom ang kamao ni Marina. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mahigpit na hawak ni Eli sa kanyang kamay. Ang tahimik na paalala, hinga, lumaban, para sa katotohanan. Nang matapos si Councilor Ramirez, ibinigay ng kapitan ang sahig kay Marina. Nag-aalangan pa rin ang kapitan, halatang naiipit. Tumayo si Marina. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa lupa. Nakatingin siya sa mga tao, sa mga mukha na may pagdududa, may awa, at may pagnanais na marinig ang katotohanan. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit malinaw. Ako po si Marina Reyes at narito po ako upang ipagtanggol ang aking sarili at ang katotohanan. Doon na niya inilabas ang lahat. Ibinukas ni Eli ang laptop at ipinakita ang mga files sa USB. Sinimulan ni Marina ang kanyang presentasyon. Bawat salita ay may bigat, bawat ebidensya ay may katunayan. Ang mga pekeng invoices ng donasyon, ang manipulasyon sa scholarship results, ang recorded calls ni Bea tungkol sa medical records ng kanyang inay. Nagsimula ang bulungan sa bulwagan, mula sa pagdududa, napalitan ito ng pagkagulat at galit. Ito po ang patunay. Sabi ni Marina, ang kanyang boses ay lumalakas. Ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ni Bea Ramirez. Hindi lang po ako ang biktima. Marami po sa atin ang nilinlang. Pati ang aking inay, na kasalukuyang nasa ospital at kailangan ng emergency operation, ay sinubukan pa nilang pahirapan. Nagulat ang lahat, lalo na si Bea, na namutla. Nagsisinungaling yan! Sigaw ni Bea. Tumayo. Gawa-gawa lang yan. Hacker yan. Hindi po. Isang boses ang biglang sumigaw mula sa likuran. Si Mang Tonyo. Nakatayo ito, ang kanyang mukha ay matapang. Ako po ang dating librarian. Totoo po ang sinasabi ni Marina. Nandoon po ako nang gawin ni Bea ang lahat ng panlilinlang na yan. Ako po ang nag-record. Kasunod niya, lumabas din si Eka, ang nurse na kaklase ni Marina. Pati po sa ospital, si Bea po ang nag-utos na itago ang records ni Aling Lydia. Narinig ko po mismo. Parang bombang sumabog ang bulwagan. Ang mga Ramirez ay nagulat at hindi makapaniwala. Si Councilor Ramirez ay galit na galit, ngunit wala siyang magawa. Ang ebidensya ay malinaw. Ang mga testimonya ay diretso. Napaupo si Bea. Ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. Ang kanyang dating mayabang na anyo ay naglaho, napalitan ng takot at pagkabigo. Ang hiya ay bumalot sa kanya sa harap ng lahat ng taong kanyang sinubukan na linlangin. Si Marina, nakatayo pa rin. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang puso ay gumaan. Sa wakas, nagsalita na siya at narinig siya. Tumingin ang kapitan kay Councilor Ramirez. Ang kanyang mukha ay seryoso. Councilor Ramirez, Miss Bea, dahil sa mga ebidensyang iprinisinta at sa mga testimonya, malinaw na may naganap na panlilinlang. Hindi ito pwedeng palampasin. Ang kasong ito ay iuwakyat namin sa mas mataas na awtoridad. At bilang parte ng proseso, kailangan ninyong magbigay ng public apology kay Marina Reyes sa harap ng buong komunidad. Ang huling salita ng kapitan ay parang patak ng ulan na nagwawalis sa alikabok ng kasinungalingan. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya. Ang pagpupulong sa barangay hall ay natapos na. Nagsimulang maglabasan ang mga tao,
Ang mga bulungan ay napalitan ng paghanga at pagsuporta para kay Marina. Ang dating mga matang may pagdududa ngayon ay puno ng paggalang. Paglabas ni Marina, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Aling Nena. "Iha, ang tapang-tapang mo. Nagawa mo." Ngumiti si Marina, ang unang tunay na ngiti niya sa loob ng maraming araw. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata ni Eli, doon niya naramdaman ang lahat ng emosyon, ang sakit, ang takot, ang pagkadismaya, at ngayon, ang ginhawa at pasasalamat. Hinawakan ni Eli ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Proud ako sa iyo, Marina. Sobra." Ang mga salita ni Eli ay parang balbasa mo na dumampi sa kanyang sugatan na puso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa at pag-aalangan ay naglaho. Niyakap niya si Eli, mahigpit na mahigpit, at sa wakas, hinayaan niyang dumaloy ang mga luha, hindi ng kalungkutan, kundi ng paglaya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Marina. Obligado si Bea at si Councilor Ramirez na magbigay ng public apology, kahit pahalata ang kanilang pagtanggi. Ang kaso ay umusad sa mas mataas na korte at maraming ebidensya ang lumabas laban sa pamilya Ramirez. Ang balita tungkol sa pagiging matapang ni Marina ay kumalat ng mabilis. Maraming dating kaklase at kaibigan ang lumapit, humihingi ng paumanhin sa kanilang pagdududa. Ang scholarship ni Marina ay napanatili at ang kanyang pangalan ay luminis. Ngunit ang pinakamalaking pagpapala ay dumating kay Aling Lydia. Sa tulong ni Eli at Aling Nena, na walang sawang naglakad sa mga opisina at nag-asikaso ng mga papeles, nakuha ng inay ni Marina ang kinakailangang financial assistance. Matagumpay ang kanyang operasyon at dahan-dahan itong gumagaling. Isang hapon, nakatanggap si Marina ng tawag mula sa kanyang inay. "Anak." Ang boses ni Aling Lydia sa kabilang linya ay mahina pa rin, ngunit puno ng saya. "Nabalitaan ko ang lahat. Ang tapang-tapang mo. Patawarin mo ako, anak, kung wala ako sa tabi mo, kung napabayaan kita." Doon na bumuhos muli ang luha ni Marina. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pagmamahal at paghilom. "Inay, okay lang po ako. Lumaban po ako. Para po sa inyo." "Pinagmamalaki kita, anak," sabi ni Aling Lydia. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Marina ang isang kapayapaan na matagal nang nawawala sa kanyang puso. Ang relasyon nila ni Eli ay lalong lumalim. Ngayon, hindi na lang basta nag-uusap sila. Nagbabahagi na si Marina ng kanyang mga pangarap, ng kanyang mga takot, at ng kanyang mga plano para sa hinaharap. Si Eli naman ay patuloy na naging sandigan niya, ang kanyang tahimik na suporta. Madalas na silang makitang magkasama sa karinderya, nagtatawanan o simpleng nakaupo lang, nagtatamasa ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Isang gabi, habang naglilinis sila ng karinderya, may biglang kumatok. Nagkatinginan sila ni Eli. Gabi na. Sino kaya iyon? Binuksan ni Eli ang pinto. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang nakatayo sa labas. May dala itong isang folder. "Magandang gabi po," bati ng lalaki. "Kayo po ba si Marina Reyes? Ako po ang abogado ng pamilya Ramirez. Humihingi po ng pahintulot si Miss Bea Ramirez na makausap kayo ng personal." Nagkatinginan si Marina at Eli. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagtataka. Bakit gusto siyang makausap ni Bea? Anong dahilan? Matagal na nag-alinlangan si Marina. Ano pa bang gusto ni Bea sa kanya? Matapos ang lahat ng ginawa nito, bakit pa ito gustong makipag-usap? Ngunit ang kanyang puso, na ngayon ay mas matatag na, ay may kakaibang pagtutulak. Siguro, kailangan niyang harapin si Bea, hindi para makipag-away, kundi para tuluyang sarhan ang kabanata na ito. "Sige po," sabi ni Marina sa abogado. "Makikipagkita po ako.
Ngunit isang kondisyon ang kanyang iginit. Sasama po si Eli. At ganoon nga ang nangyari. Kinabukasan, nagtungo sina Marina at Eli sa isang tahimik na coffee shop sa bayan. Dumating si Bea, ngunit hindi na ito ang dating Bea na mayabang at puno ng kayabangan. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay halatang puyat. At ang kanyang mga mata ay walang kislap. Nakasuot siya ng simpleng damit, malayo sa mga mamahaling damit na suot niya dati. Umupo si Bea sa tapat nila, tahimik. May dala siyang isang tasa ng kape na hindi niya ginalaw. Marina, simula ni Bea, ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Gusto kong humingi ng tawad. Nagulat si Marina. Hindi niya inasahan ang ganoong salita mula kay Bea. Dahil sa mga ginawa ko, nawalan ako ng lahat. Patuloy ni Bea. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tinanggal ako sa eskwelahan. Galit sa akin ang mga magulang ko. Nilayuan ako ng mga kaibigan ko. Nalaman ko ang hiya na sinasabi ninyo. Ang sakit pala. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya nagtangkang baliktarin ang sitwasyon. Ikinuwento ni Bea ang lahat. Ang inggit niya kay Marina mula pa noong high school. Ang pagnanais niyang makuha ang atensyon ni Eli at ang kanyang galit nang makitang nagiging malapit si Eli kay Marina. Ang lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya na gumawa ng masama. Wala akong pinagsisihan, kundi ang ginawa ko sa inay mo, sabi ni Bea. At doon na tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Patawarin mo ako, Marina. Alam kong hindi sapat ang isang paumanhin pero sana ay mapatawad mo ako. Napakiramdam ni Marina sa sakit na pinagdadaanan ni Bea. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit kay Bea ang nagtulak sa kanya para lumaban. Ngunit ngayon, sa harap ng isang babaeng nagpapahayag ng tunay na pagsisisi, naramdaman niya ang kakaibang kapayapaan. Tumingin siya kay Eli na tahimik lang na nakikinig. Isang tango ang ibinigay ni Eli, isang senyales ng pagsuporta. Bea, sabi ni Marina, ang kanyang boses ay kalmado. Masakit ang ginawa mo. Sobra. Pero ang pagpapatawad, hindi ito para sa'yo lang. Ito ay para sa sarili ko rin. Para makalaya ako sa galit. Kumuha si Marina ng isang tissue sa mesa at iniabot kay Bea. Isang simpleng gesture, ngunit puno ng pag-unawa. Pinapatawad kita, sabi ni Marina. Ang kanyang mga mata ay titingin kay Bea. Hindi na may galit kundi may pag-unawa. Sana ay matuto ka sa nangyari at sana ay makahanap ka rin ng kapayapaan. Hagulgol ang naging sagot ni Bea. Hindi makapaniwala sa pagpapatawad ni Marina. Nang matapos ang usapan, tumayo si Bea. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Marina. Ang kanyang mga mata ay basa pa rin, ngunit may kakaibang kinang. Mayroon pa akong isang lihim na Marina, sabi ni Bea. Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. Tungkol sa isang tao na akala mo kakampi mo, hindi ko na kaya, pero mag-ingat ka. Nagkatinginan sina Marina at Eli. Ang bigat ng mga salita ni Bea ay naiwan sa hangin. Isang bagong misteryo ang bumalot sa kanila. Ang mga salita ni Bea ay parang pahiwatig na nag-iwan ng butas sa puso ni Marina. Tungkol sa isang tao na akala mo kakampi mo. Sino? Sino ang tinutukoy ni Bea na? Ang pagpapatawad ay nagdala ng kapayapaan, ngunit ang bagong misteryo ay nagdala ng pag-aalinlangan. Huwag mong masyadong isipin, Marina, sabi ni Eli habang naglalakad sila pabalik sa karinderya. Gusto lang siguro niya na guluhin ka ulit. Pero Eli, paano kung totoo? Tanong ni Marina. Ang kanyang noo ay nakakunot. Sino ang mapagkakatiwalaan ko? Dahan-dahang hinawakan ni Eli ang kanyang kamay. Ako. Maniwala ka sa akin, Marina. Hindi kita pababayaan. At kahit sino pa iyan, haharapin natin ng magkasama. Ang mga salita ni Eli ay nagbigay ng lakas kay Marina.
Ngunit hindi pa rin niya maiwasang pagdudahan ng ilang tao sa kanyang paligid. Isa-isa niyang inisip ang mga kakilala, ang mga kaibigan, hanggang sa bumalik sa kanyang isipan si Lisa, ang kanyang matalik na kaibigan mula high school. Naalala niya ang ilang insidente noon, ang mga tanong ni Lisa tungkol kay Eli, ang mga pahiwatig ni Lisa na mas maganda kung siya lang at si Eli, at ang kanyang pag-aalala na baka may gawin si Bea noong nagsisimula pa lang ang gulo. Hindi niya pinansin noon, akala niya ay simpleng pag-aalala lang ng isang kaibigan. Ngunit ngayon, parang may ibang kahulugan ang lahat. Kinabukasan, kinausap ni Marina si Lisa. Pinili niya ang isang tahimik na lugar, malayo sa mga pamilyar na mukha. Lisa, sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Gusto kong malaman ang totoo. May kinalaman ka ba sa mga nangyari? Nagulat si Lisa. Namutla ang kanyang mukha. Nagsimula itong magdahilan, magpaliwanag. Ngunit alam ni Marina na totoo ang kanyang hinala. Patawarin mo ako, Marina. Sa wakas ay sabi ni Lisa habang bumubuhos ang luha nito. Inaamin ko, inggit ako sa'yo. Ikaw lagi ang matalino, ikaw lagi ang maganda. At nang makita kong nagiging malapit kayo ni Eli, lalo akong nainggit. Hindi ko sinasadya, Marina. Nagpadala lang ako kay Bea. Nagbigay ako sa kanya ng ilang impormasyon tungkol sa'yo, sa buhay mo. Akala ko, di naman niya gagamitin ng ganoon kalalim. Hindi ko inakalang gagawin niya ang lahat ng yon. Nasaktan si Marina. Ang sakit ay mas matindi pa sa ginawa ni Bea. Dahil galing ito sa taong inakala niyang tunay na kaibigan. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman din niya ang kalayaan. Wala na siyang kailangang itago. Ang lahat ng kasinungalingan ay lumabas na. Sana ay nalaman mo ang leksyon mo, Lisa, sabi ni Marina. Ang kanyang boses ay malungkot ngunit hindi galit. Pinapatawad kita, pero kailangan ko muna ng distansya para sa aming dalawa. Sa mga sumunod na linggo, bumalik ang normal sa buhay ni Marina. Ngunit may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at kalinawan. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, mas porsigido kaysa dati. Si Ailey naman ay patuloy na nagpapalago ng kanyang karinderya, na ngayon ay mas dinarayo na ng mga tao dahil sa kanyang reputasyon bilang matulungin at masipag. Ang oras na hindi na niya inuubos sa pag-aalala at pagtatago ay ginugugol niya ngayon kasama si Eli. Naglalakad sila sa tabing dagat, nag-uusap ng kanilang mga pangarap at simpleng nagtatamasa ng kapayapaan sa piling ng isa't isa. Hindi na kailangan ng mga salita para maramdaman ang kanilang pagmamahalan. Isang hapon, habang nakaupo sila sa tabing dagat, may ibinigay si Eli kay Marina. Isang sobre. Ano to? Tanong ni Marina. Buksan mo. Nakangiting sabi ni Eli. Binuksan ni Marina ang sobre. Sa loob, isang opisyal na sulat mula sa Department of Education. Isang alok para sa isang internship sa isang prestihiyosong eskwelahan sa Manila, kasama ang posibilidad na maging ganap na guro pagkatapos. Isang pangarap na matagal niyang inasam. Ngunit ang excitement ay biglang napalitan ng pag-aalangan. Manila. Malayo sa Dumaguete, malayo kay Eli. Tumingin si Marina kay Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Kung tatanggapin niya ito, ibig sabihin, kailangan nilang magkalayo. At matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, handa ba siyang mawala muli ang kapayapaan na kanyang natagpuan? Ang sulat sa kamay ni Marina ay parang may dalawang mukha, isang pangarap na natupad at isang pagsubok sa kanilang pagmamahalan. Manila, ang siyudad ng mga oportunidad, ngunit malayo sa Dumaguete, malayo sa kapayapaan na natagpuan niya sa piling ni Eli. Eli? Mahinang tawag ni Marina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ngumiti si Eli, isang malungkot, ngunit puno ng pag-unawang ngiti. Alam kong matagal mo nang pinapangarap yan, Marina.
Huwag mong hayaang ako ang maging hadlang sa kinabukasan mo. Pero ikaw, nagsimulang magsalita si Marina. Andito lang ako, Marina. Putol ni Ili. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tanikala. Ito ay kalayaan para sa isa't isa na lumago. Kung para sa'yo din, sa'yo yan, kunin mo. Hahanap tayo ng paraan. Tatawag ako araw-araw. Pupuntahan kita kung kaya ko. Niyakap ni Marina si Ili. Sa kanyang mga yakap, naramdaman niya ang init ng pagmamahal na nagbibigay lakas, hindi pagpigil. Kinausap din ni Marina ang kanyang inay, si Aling Lydia. Ngayon na nakabawi na ito mula sa operasyon, mas maliwanag na ang kanyang pananaw. Anak, ang mahalaga ay ang kaligayahan mo. Hindi mo kailangang magbuwis ng kinabukasan para sa akin. Nakita ko na ang tapang mo at masaya ako para sa'yo. Gawin mo ang pangarap mo. Sa wakas nagdesisyon si Marina. Tatanggapin niya ang alok sa Manila. Ngunit hindi ito nangangahulugang iiwan niya si Eli. Ito ay nangangahulugang magtatayo sila ng isang bagong klase ng relasyon. Isa na sapat ang lakas para labanan ang distansya. Isang gabi, naghanda si Eli ng isang maliit na salo-salo sa karinderya. Hindi ito bongga, ngunit puno ng pagmamahal. Naroon si Aling Nena, si Mang Tonyo, at ang ilang kapitbahay na sumuporta kay Marina. Isang simpleng pamamaalam para sa bagong simula. Tumayo si Marina, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Gusto ko lang pong magpasalamat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at buong-buo. Salamat kay Eli, kay Aling Nena, kay Mang Tonyo, at sa lahat ng mga nandito. Dahil sa inyo, nahanap ko ang boses ko, nahanap ko ang tapang ko, at nalaman ko na hindi ko kailangang mag-isa. Kahit saan ako pumunta, alam kong mayroon akong pamilya dito. Nang magsalita si Eli, lumapit siya kay Marina, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ka na mag-iisa, Marina. Kahit malayo tayo, magkasama pa rin tayo. Ikaw ang nagturo sa akin na lumaban. At ako, ipinapangako ko, lalaban ako para sa'yo. Kasama ka. Araw-araw. Basta huwag kang susuko. Nagpalakpakan ng lahat. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Dumating ang araw ng pag-alis. Sa bus terminal, hinatid si Marina ni Eli at Aling Nena. Hawak-hawak ni Eli ang kanyang kamay. Ayaw itong bitiwan. Mag-ingat ka roon, anak, sabi ni Aling Nena habang niyayakap si Marina. Balitaan mo kami lagi. Eli, sabi ni Marina, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Susunod ako, sabi ni Eli, ngumiti. Kapag may pagkakataon, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Sumakay si Marina sa bus. Nilingon niya si Eli at Aling Nena na nakatayo sa labas kumakaway. Ang distansya ay nagsisimula na, ngunit sa kanyang puso, walang takot. Mayroong pag-asa, mayroong determinasyon, at mayroong pagmamahal na alam niyang matibay. Ang kilig at luha ay nagtapos na. Ngayon, ang kwento ng puso ay magpapatuloy. Isang taon ang lumipas. Ang sariwang hangin ng Dumaguete ay napalitan ng abalang ingay ng Maynila. Ngunit para kay Marina, ang bawat ingay ay tunog ng kanyang bagong kinabukasan. Nagtapos siya ng internship nang may mataas na karangalan at ngayon ay isang ganap na guro sa prestihiyosong eskwelahan sa syudad. Ang dating tahimik na estudyante na laging nakayuko ang tingin, ngayon ay isang inspirasyon sa kanyang mga mag-aaral. Nahanap niya ang kanyang boses hindi lang sa pagtatanggol sa sarili, kundi sa pagtuturo at paggabay sa iba. Ang distansya sa pagitan ng Dumaguete at Maynila ay hindi naging hadlang sa pagmamahalan nila ni Eli. Araw-araw ang kanilang tawagan at tuwing Biyernes ng gabi, ang video call ay naging ritual nila. Bawat bakasyon, umuuwi si Marina sa Dumaguete at tuwing may pagkakataon, bumibisita rin si Eli sa Maynila.
Dala ang mga lutong bahay na kanyang inihanda, amoy pagmamahal at pangako. Ang karinderya ni Eli ay lalong umasenso. Hindi lang dahil sa masarap niyang pagkain, kundi dahil sa kwento ng pagmamahalan at katatagan na konektado sa kanya. Si Aling Lydia, naganap ng gumaling, ay nakahanap ng bagong sigla sa buhay. Madalas itong makita sa karinderya ni Eli, tumutulong sa pagluluto at pagsaserve. Para sa kanya, si Eli ay hindi na lang kasintahan ng kanyang anak, kundi isang anak na rin. Ang pamilya Reyes, na dati watak-watak sa hirap, ngayon ay nagkaisa sa pagmamahal at pag-asa. Hindi kailangan ni Marina at Eli ng bonggang kasal, o malaking bahay, o mamahaling singsing para patunayan ang kanilang pagmamahalan. Ang halaga ng kanilang pag-ibig ay nasa bawat pagsubok na kanilang nalampasan, sa bawat luha at ngiti na kanilang pinagsaluhan. Natutunan ni Marina na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasa kung ano ang sinasabi ng iba o kung gaano karaming diploma ang hawak mo, kundi nasa kung paano mo mahalin, paano ka magpatawad, at kung paano ka maging matapang para sa katotohanan. Isang hapon, sa paborito nilang tabing dagat sa Dumaguete, magkasama sina Marina at Eli. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang kulay kahel nito ay nagpinta sa langit. Hawak kamay silang naglalakad. Ang bawat alon ay tila nagkukwento ng kanilang paglalakbay. Huminga ng malalim si Marina. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Eli. "Salamat, Eli." Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Dahil sa'yo, nahanap ko ang sarili ko. Nahanap ko ang boses ko at nahanap ko ang tahanan ko." Hinawakan ni Eli ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Salamat din, Marina. Dahil sa'yo, nalaman kong ang pag-ibig ay hindi lang basta pagmamahal. Ito ay pagtitiwala, pagsuporta, at paglaban ng magkasama." Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang fairy tale ending na may palasyo at prinsipe. Natapos ito sa isang mas makatotohanang paraan, sa isang tahimik na pangako, isang matibay na pag-unawa, at isang pagmamahalan na natagpuan ang tunay na kinang sa gitna ng mga pagsubok. Ang kilig at luha ay dumaan. Ang naiwan ay ang kwento ng puso na patuloy na magbibigay inspirasyon sa bawat isa na lumaban para sa katotohanan, magpatawad, at hanapin ang pag-ibig na nagpapalaya. Ang kilig at luha ay dumaan. Ang naiwan ay ang kwento ng puso na patuloy na magbibigay inspirasyon sa bawat isa na lumaban para sa katotohanan, magpatawad, at hanapin ang pag-ibig na nagpapalaya. Maraming salamat po, mga minamahal kong tagapakinig, sa muli ninyong paglalakbay kasama si Clara sa isang kwentong puso. Naway naramdaman ninyo ang bawat galak at bawat pait, bawat pagsubok at bawat tagumpay ni Marina sa kanyang paghahanap ng boses at pag-ibig. Bilang inyong abang manunulat, lubos po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig hanggang sa dulo. Hindi ko maitatatwa na sa bawat yugto ng kwentong ito, lalo na sa mga eksenang puno ng hinanakit at pagdududa, ay nakita ko rin ang sarili kong mga tanong at pag-aalinlangan. May mga bahagi rito na sinulat ko ng may luha sa mata, sa pag-asang ang mga salitang ito ay makapagbibigay ng kalinga sa mga pusong nasugatan. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga ordinaryong tao, sa mga nananahimik na bayani na sa kabila ng kanilang takot at kahihiyan ay patuloy na lumalaban para sa katarungan at pagmamahal. Ito ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa malakas na sigaw, kundi nasa isang pusong handang magpatawad, umunawa, at maniwala sa kinang ng pag-asa. Para sa akin, ang pag-ibig ay parang isang maliit na apoy, madaling patayin ng hangin, ngunit kung iingatan, magbibigay ito ng ilaw at init sa pinakamadilim na gabi. Ngayon, matapos nating saksihan ang paglalakbay ni Marina, nais kong itanong sa inyo, kung kayo si Marina,
Kaya niyo rin bang patawarin ang mga taong labis na nanakit sa inyo, lalo na ang mga pinagkatiwalaan ninyo? Maraming salamat po ulit sa pagiging bahagi ng kwentong puso na ito. Kung naantig po ang inyong puso ng kwento ni Marina, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Pindutin ang like button kung nagustuhan ninyo at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa muli, mga minamahal naming tagapakinig. Ang boses ni Marina. Kwentong puso, kwentong puso.